Dear Amihan Stories presents Unexpected Reunion with My Ex-Husband, written by Clover Daffodil. Hapon na nang makarating si Ana sa Isla Bahandi. Hila niyang malaking maleta, hawak sa kanang kamay ang dalawang pares ng sandalyas habang nakapaas siyang naglalakad. Bumabao ng paa niya sa mainit na buhangin. Huminto siya saglit saka humarap sa dagat. Waves lap quietly at the shore. The sky streaked with orange. Tahimik ang paligid. Walang tao, walang tawag, walang gulo. Exactly what she really needed. Nung huling punta niya sa Isla Bahandi ay nung ika-6 na anibersaryo nila ng dating asawa. Last year lang yon. Pero ngayong bumalik siya ay mag-isa na lang siya. At sa mismong araw pa kung kailan nag-grant ng annulment nila. Ganap na silang hiwalay. She still doesn't know what went wrong. Bagulo pa rin ang isip niya at masakit pa rin para sa kanya. Nag-resign siya sa trabaho bilang senior editor sa Lux and Life magazine, kung saan ang asawa niya ang CEO, ang boss niya. And now, she's here, hoping that being here would lessen the burden in her chest. Nadaanan niya ang mga pamilyar na punong niyog na nakahilera sa daan. Lumiko siya. Pagdating niya sa kaliwa, ay nakita niya ang driftwood na kahoy. Diretso lang hanggang sa batong may guhit na pusong pula. Nandoon pa rin ang beach house, katulad ng dati. Puting kahoy ang pintura, may bamboo accents, at isang malawak na porch na nakaharap sa dagat. Parang postcard sa ganda. A house they bought when they were still married. One they barely used. She's sure wala nang may interes sa bahay na yun. Especially na Tim. Ngunit yun lang pala ang akala niya. Nang lumapit siya sa pinto ay napansin niyang hindi yun nakalock. Pagpasok niya sa loob ay may naamoy siyang inilulutong ulam. Sinigang? Kumunot ang noo niya. Lumakad siya at lumapit sa isang pinto na diretso papuntang kusina. Huminga siya ng malalim saka pinihit ang pinto. Agad na dumapo ang tingin niya sa lalaki nakasuot ng apron at walang suot na damit sa ilalim niyon. Naka-summer shorts lang, naka-tsinelas, may hawak pang sandok habang nakabukas ang stove at nagluluto. Dumako rin ang tingin nito sa kanya, para bang pinag-aaralan ng bawat linya ng mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya makapaniwala ang tanong. Ilang buwan niya na ring hindi nakikita ang lalaki. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang ex-husband niya, si Alejandro Villafuerte. Pinatay nito ang stove at humarap sa kanya. Are you really asking me that? Obviously, because this is my house. Kalmado lang ito, parang hindi nagulat. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. At bahay ko rin to. I bought this. Regalo mo to sa akin ng first anniversary natin. But, it's registered under both our names. Grabe. Napasinghap siya at hindi makapaniwala. Pambihira naman oh. Nandito ako para mag-move on tapos nandito rin pala yung taong nanakit sa akin. Pabulong niyang sabi sa sarili. Well, pasensya na dahil nauna ako rito. I'm also here to move on. Umarkong isang kilay niya. Humigpit ang kapit niya sa handle ng maleta niya. Ang sabihin mo, nandito ka kasi dito kayo magkikita ng bago mong ipapalit sa akin. Nagsalubong ang kilay na lalaki. Hindi yun na rason kaya ako nakipaghiwalay. Giit nito. Umikot ang mata niya. Then, tell me the reason why. Kasi I'm pretty sure you're not here to move on. Siguro, kaya ka nandito dahil nagdiriwang ka na nakalaya ka na ng tuluyan mula sa akin. Tumalim ang tingin nito at galit na. I have no one else. Kung yun ang inaalala mo. At isa pa, hindi dahil ako nakipaghiwalay, wala na akong karapatang masaktan. Whatever. Pagod siya, at kanina pang nananakit ang mga paa niya. Iniwan niya ang maleta sa tabi ng pinto at umupo sa dining table. Wala ka bang balak umalis? Tanong nito. Umirap siya. Baka naman ako alis, bahay ko rin kaya to. Titig na titig ito sa kanya. Okay lang sa'yo na magkasama tayo sa iisang bubong? Oo naman, bakit hindi? Magkatabi nga tayong matulog dati eh. Direkta niya sagot.
Wala talaga siyang pakialam kahit magkasama sila sa iisang bubong o kahit magkatabi ulit sila sa kama. Hindi naman kasi nagbago nararamdaman niya para sa lalaki. Mahal niya pa rin ito. Hanggat pareho silang single, wala siya nakikitang problema doon. Iba noon at iba ngayon. Our annulment has been granted. Ano naman, ikaw lang naman ang may gusto nun. Natigilan nito. Sumeryoso ang ekspresyon. Nakakatunaw, nakakalunod. Ana, you should know that we can't be together anymore. Kung yun ang plano mong gawin. Siya naman ang natigilan. Ibang lalaki na ang nasa harap niya. Hindi na ito si Alejandro na dati niyang minahala. Mahirap ba sa'yo na makasama ko sa isang bubong? Mabilis itong tumango. Walang pag-aalinlangan sa mukha. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Kung hindi ka alis dito, ako na lang aalis. Mabilis itong hinubad ang suot na apron at tumaktong lalabas. Pero mabilis siyang tumayo at humarang sa harap nito. Patunayan mong hindi mo na ako mahal. Malakas niyang sabi, desperadong pigilin ito. Stay here. Pakiusap niya. Let's be together for 1 month. Kasi kung talagang hindi mo na ako mahal, makakayanan mong manatili rito na kasama ko. Makakaya mong daan-daanan ako, makita ako araw-araw, kasi wala ka nang pakialam sa akin. Kasi wala ka nang natitirang pagmamahal sa kabila ng maraming taong pinagsamahan natin. Namasa ang mga mata niya. Ito na naman siya. Nagpapakadesperada at nagmamakaawa. Ginawa na niya yun noon. Hanggat hindi niya nalalaman ang dahilan kung bakit ito nakipaghiwalay, ipipilit niya ang sarili rito. Huminga ito ng malalim. Sige, tumango-tango ito. Kung yan ang gusto mo, pero huwag kang mag-expect. I don't love twice. Matagal ko nang tinapos ang tayo, kaya sana, ikaw rin. Parang mga batong dumagan sa dibdib niya ang mga sinabing ito. Mali siya sa inaakalang magiging payapa ang isip at puso niya roon. Mas lalala pa pala, mas tumindi. Okay, sige. Tumango-tango siya. In 1 month. Kapag wala na talaga. Asahan mong hindi mo na ulit ang makikita pa. Alam niyang bibiguin lang siya ng mga sinabi niya. Great, then, it's a deal. Nilahad nito ang kamay sa harap niya. Matagal siyang tumitig doon. Ibang klase. Ngayon, tinatrato mo na akong parang business partner. Dahil, yun na lang tayo simula ngayon. Natatawa siya, pero hindi niya natakpan ang sakit sa loob niya. Tinanggap niya ang kamay nito, ngunit agad itong bumitaw. Parang ayaw na ayaw siya madikitan. Let's make a rule. Sabi nito. Umangat ang kilay niya. Bumalik siya sa pwesto niya kanina at umupo. Para saan? To keep you away from me. Ha? Pagyak siyang natawa. Takot ka bang pag nasaan kita? Pangaasar niya. I know you. You're naughty. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Eh di inamin mo nga. Mahina siyang natawa. Hindi ko nagagawin yun. Pero baka sa iba. Since I'm already single, parang gusto kong tumikim ng bagong putahe. Ano sa tingin mo? Pasimple siyang sumuliyap sa lalaki at agad na gumuhit ang ngisi sa labi niya nang makita niyang kuyom ang kamao nito at salubong ang kilay. Mukhang nagselos ito kahit wala pa siyang ginagawa. Bigla itong humila ng upuan sa tabi niya at umupo. Rule number 1, hindi ka pwede magdala ng lalaki rito. Seryoso sabi nito. Okay, mas favorite ko pa rin naman ang sinigang kahit palaging maasim ang timpla. Anya nang aasar. Sumama ang tingin nito. Mukhang nagets agad ang ibig niya sabihin. Tanda mo lahat ang rules. No discussing of the past. No bringing of dates into the house. Common areas are neutral zones. Do your own laundry and dishes. No falling in love again. Sa dami ng rules na sinabi nito, nahirapan agad siyang i-memorize lahat ng yon. Dalawa lang naman ang malinaw niyang narinig. Ang dami naman. At saka ano? No discussing of the past? Eh di anong pag-uusapan natin? Future natin? Tanong niyang medyo inis. Sumandal ito sa upuan saka pinagkrus sa mga kamay. Why would we talk about the future? At bakit ay mag-uusap? Lo, natawa siya. So, ano gagawin natin dito? Magtititigan? Alejandro naman, ang boring nun. Hindi ko na yung problema. Kahit ituring mo na lang akong kaibigan, hindi na ex-wife. Okay lang naman sa akin eh. Alam mo namang hindi natatahimik tong bibig ko. Hindi ko na yung problema.
Naalala mo dati, sabi mo, my problem is your Ah, natigilan siya na maalala ang rule. Ay, sorry, no discussing of the past nga pala. Napapalatak ito, napairap naman siya. Ang sungit-sungit na ngayon ng ex-husband niya. Wala na ang lambing at amo sa mga mata nito. Gayon pa man, itinuring niya yung isang challenge. Ang ibalik ito sa dating katinuan. Alam ko na. Pag-usapan natin ang present natin, ano? Anya, nangahamon ang mga mata. Ayoko. Agad itong tanggi. Napabusangot siya. Bakit ayaw mo? Takot ka ma-fall in love ulit, no? Pangasar niya. Matunog itong napabuntong hininga, tila basawa na sa kakadaldal niya. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Bigla niyang seryoso. Agad itong umiwas ng tingin. Paano kung ma-fall in love ulit ako? Tanong niya kahit na hindi naman talaga mangyayari yon dahil never naman nagbago nararamdaman niya sa lalaki. Hindi ko na problema yon. Ay, wala ka na bang ibang isasagot bukod dyan? Inis niyang bulyaw. Pangatlong beses nang paulit-ulit na ganoon ang sagot nito. Siya nga pala. There's only one room here. Doon ka na sa kama matulog. Sumilip siya sa bintana. Dumidilim na pala. Paano ka? Saan ka matutulog? Sa couch. Sumimangot siya. Ha? Mainit doon ah. Walang aircon. Tapos mabilis sumakit ang likod mo, di ba? Dito ka na lang sa kama. Ako na lang sa couch. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kalan. Kumuha ito ng sandok at tinikman ang iniluluto. Nakita niya kung paano nangasim at tandiri ang mukha nito. Masarap? Tanong niya. Hinagis ito ang sandok sa lababo saka binuhat ang kaldero at inilagay sa isang tabi. Kahit hindi ito sumagot, ay nag-gets na niya agad. Gusto mo, turuan kita magluto? Alok niya. Humarap ito sa kanya. Kumain ka na? Biglang tanong nito. Kumarap siya. Ha? I'm asking you, if you ate already. Tumango siya. Busog na busog pa rin siya. Kumain kasi siya sa nadaanan niyang restaurant bago siya pumunta sa isla. Great. Bakit mo naitanong? Hindi niya naitago ang kilig sa ngiti. Trying hard lang itong maging masungit pero alam niyang may care pa rin ito sa kanya. Because there's no food. Hindi masarap yung niluto ko. Tumango siya. Matulog ka na rin sa kwarto. Utos nito. Sa couch nga ako, pangungulit niya. Hindi nga pwede. Ikaw nauna rito kaya dapat lang na ikaw ang gumamit ng kama. Mukha lang akong walang puso, pero I won't let a woman sleep on the couch while I'm sleeping comfortably on the bed. Seryosong sad nito. Okay, boss. Sumaludo siya bago lumabas mula sa kusina. Hinila niya ang maleta na itinabi niya sa isang gilid saka pumasok sa kwarto. It was still as simple as before. May maliit na drawer at malaking kama. Napansin niyang itim na maleta sa tabi ng cabinet. Sigurado siyang kay Alejandro yon, kaya itinabi niya ang kulay pink yung maleta sa tabi niyon. Perfect match? Anya habang kinikilig. Hinubad niya makapal na jacket, tinanggal ang tali sa buhok at saka sumampa sa kama. Pumwesto siya sa gitna at dinamaan lambot ng kutsyon. Kinuha niya ang isang puting unan at niyakap yon. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro. Bakit? Bigla itong lumapit. Alejandro, hindi ba't parang masyado pang maaga para gawin? Hindi niya natapos ang sasabihin ng hilahin nitong isang itim na unan sa ulunan niya. Kukunin ko lang ang unan ko. Masyadong maaga na. Ano? Natatawang tanong nito. Pakiramdam niya ay pulang-pula mukha niya. Parang gusto niya na lang na lumubog sa kinahihigaan niya. Maaga pa para matulog, di ba? Dahilan niya. Gusto mong mag-movie marathon? Pumikab ito. Pwede ka namang mag-movie marathon kung gusto mo. Matutulog na ako. Good night. Paalam nito saka lumabas ng kwarto. Bumusangot siya pero kinikilig din. Pumikit siya at natulog ng nakangiti. Bahala na kung hiwalay na sila. Basta siya, para sa kanya, ito pa rin ang kanyang asawa. Kinabukasan, nang magising siya ay malamig ang panahon. Siguro dahil malapit sila sa tabing dagat. Ginawa niyang kanyang karaniwang routine bago ipinusod ang buhok sa magulong bar at lumabas mula sa kwarto. Dumiretso siya sa kusina at nadatnan si Alejandro na nagsasangag ng kanin. Good morning! Masaya niyang bati. Tinapunan siya nito ng tingin ngunit agad ding umiwas. Good morning. Malamig nitong sagot.
Nagtungo siya sa lagayan ng baso, kumuha ng tasa at lumapit sa mga garapon na may iba't ibang uri ng powder drinks. Kukunin na sana niya ang kape nang biglang magsalita ang lalaki. Malakas ang stomach acid mo, kaya hindi ka dapat uminom ng kape. Nito na may bahagyang pag-aalala. Natigilan siya. Okay lang, titiisin ko na lang. Aabutin na sana niya muli ang kape nang unahan siya ni Alejandro. Huwag kang matigas ang ulo. Malayo ang ospital dito, hindi kita agad madadala doon kapag sumakit ang tiyan mo. Mariin itong sabi. Ang OA naman, ospital agad. Hindi basta-bastang pananakit ang tiyan. Umirap siya. May dala akong gamot. Parang tubig ko na rin ng kape. Hindi gagandang umaga ko nang hindi nagkakape. Matigas niya ang sagot. Still no. Maging mas maingat ka naman sa kalusugan mo. Hay, why do you care? Akala ko ba wala ka ng pakialam sa akin? Iritado niyang tanong. Natigilan ito. Halatang hindi inaasahan ang sinabi niya. Ibinalik nito ang kape sa lalagyan at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa nito. Napatingin siya sa lalaki. Madalas ay ayaw niyang pinakikialaman siya sa mga gusto niyang gawin, lalo na sa umaga. Pero ngayon lang niya napagtanto na nag-aalala lang ito. Sa halip na mainis ay dapat sigurong matuwa siya. Sorry, fine. Hindi na ako magkakape. Magagatas na lang ako. Bawi niya sa kinuha ang lalagyan ng gatas sa tabi ng kape. Muli niyang sinulyapan si Alejandro. Mas malamig pa sa yelo ang mood nito. Binuksan niya na ang lalagyan ng gatas nang bigla siyang may maisip na ideya. Muli niya yung isinara na sobrang higpit at iniabot sa lalaki. Natapos na ito sa pagluluto at hinarap siya. Pakibukas, hindi ko kayang buksan eh. Pakiusap niya. Nagdududa ang tingin nito sa kanya. I doubt you can't. Alam kong kaya mong buksan yan. Magpapatulong ba ako kung kaya ko? Kaya mo. Dati ka na naman nagbubukas ng ganyan. Tinanong pa nga kita noon kung kailangan mo ng tulong pero sabi mo hindi. Pinagyabang mo pa na mas malaki ang muscle mo kaysa sa akin. Tumaas ang sulok ng labi niya. Dati yun. Akala ko ba walang ungkatan ng past? Agad itong umiwas ng tingin, mas lumawak ang ngiti niya. You broke your own rule, tama ba yun? Pero dahil ikaw yon, I will let it pass. Kaya buksan mo na to, please. Pakiusap niya habang kumukarap-kurap pa na parang nagpapapi eyes para maawa ito. Ay, matunog itong bumuga ng hangin, ngunit wala nang nagawa kundi kunin ng gatas at walang kahirap-hirap na binuksan ng garapon. Eto na. Anito saka inilapag ang gatas sa harap niya. Thank you! Nakangiti niya sabi bago nagtimpla ng gatas. Nang matapos siya ay tapos na rin ito sa paghahanda ng pagkain sa mesa. May 2 plato at kutsara, may nakasali ng sinangag, itlog na hinaluan ng kamatis, bacon at hotdog. Nakaupo na rin ito sa mesa pero wala pang ginagalaw sa pagkain. Para bang hinihintay siya. Tumingin ito sa kanya. Are you done? Umupo ka na, kakain na tayo. Umarko ang isang kilay niya. Kasali ako? Lumalim ang guhit sa noon nito. What do you mean kasali ka? Sama ko naman yata kung hindi kita yayayain kumain. Let alone the fact that we used to be husband and wife. Napatango siya. Aha, oo nga naman. Used to be. Parang pro na expired na at hindi na valid ganun. Biro niya. Medyo nasaktan siya sa sinabi nitong used to be. So, ex-wife privilege ang peg? Dagdag pa niya bago umupo sa tabi nito at inilapag ang gatas sa tabi ng plato. This is just pakikisama since nasa isang bahay tayo. Wala namang pumilit sa'yo na manatili rito. This is your choice. Napanguso siya. Kaya nga, hindi naman ako nagre-reklamo ah. Ano? Humarap siya sa lalaki at ngumiti. Maybe kilig? Wala nakakakilig sa ginagawa ko. Kahit sino, pwedeng gawin to. Alam ko naman na bare minimum lang tong service mo, pero bare minimum lang din naman tong nararamdaman ko. Usal niya. Okay, fine. Whatever it is. Itinuon na nito ang tingin sa pagkain saka nagsandok para sa sarili. Kumuha na rin siya ng para sa kanya. Masagana siyang kumain. Sarap! Pumalatak ito na parang hindi naniniwala. Hoy, totoo kaya? Masarap talaga ang luto mo, lalo na yung hotdog. Biro niya sabay pilyang umiti. Sumama ang tingin ng lalaki. Namiss ko yung hotdog mo. Dagdag pa niya.
Nabulunan nito at agad nang uminom ng tubig. What the hell did you just say? Inis nitong tanong. Nag-peace sign siya. Yung hotdog, yung ulam, pagkain ang tinutukoy ko ano bang iniisip mo? Maang-maangan niyang sagot. Crazy. Pasarin nito saka nag-iwas ng tingin. Sungit? Bulong niya. Just eat your food. Huwag na maraming sinasabi. Kumakain ako. Sagot niya bago sunod-sunod na sumubo. Sarap talaga. In fairness, hindi na sunog ang hotdog mo. Brianna Luis Cruz. Banggit nito sa buong pangalan niya na tila nagbabanta. Kumagat siya na malaki sa nakatuhog na hotdog sa tinidor. Bakit ba? Totoo naman Di ba dati palagi sunog yung prito mo? May improvement ka na ngayon Hindi na sunog. Puri niya. Remember the rule. Don't discuss the past. Ngumiwi lang siya. Kung kailan naman hindi na tayo, saka mo naisipang i-improve ang luto mo. Anya medyo nagtatampo. Hinahanda ko sarili ko para sa bago. Napakurap siya at huminto sa pagkain. Ha? Bago? What do you mean bago? Kinakabahan niyang tanong. Tumayo ito, kinuha ang pinagkainan at dinala sa lababo. Since ako ang nagluto, ikaw na maghuhugas ng plato. Sabi nito habang naghuhugas ng kamay. Teka, yung sinasabi mo kanina, anong bago, Alejandro? Ulit niyang tanong. Kung anong iniisip mo, yun na yun. Saka ito lumakad palabas ng pinto. Hoy! Tawag niya pero tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Matagal pang napako ang tingin niya sa pintong nilabasan nito. Pakiramdam niya ay parang sinaksak na naman ang dibdib niya at muling binalot siya ng takot. What if may iba na itong nagustuhan? What if nagpaplano na itong magpakasal sa iba? What if matagal na itong may iba bago pa sila naghiwalay? Mariin niyang pinilig ang ulo. Hindi. That's impossible. Hindi niya gagawin sa akin yun. Pagkumbinsi niya sa sarili. Tumayo na siya at iniligpit ang pinagkainan, saka naghugas ng mga plato. Pagkatapos ay tumungo siya sa sala pero hindi na niya mahagilap si Alejandro. Saan kaya nagpunta yon? Lumabas siya ng bahay. Nasa pinto pa lang siya nang matanaw niya ang lalaki mula sa malayo. Wala itong damit pang itaas, naliligo sa dagat ang mag-isa, habang pinagpapanta siya ng ilang babaeng nakaupo sa buhangin. Napangiti siya nang may maisip. Bumalik siya sa loob at nagpalit ng itim na two-piece bikini. Ipinusod niya ang buhok, naglagay ng sunscreen sa katawan, saka nagsuot ng sunglasses bago lumabas. Lakad-tagpo niyang tinungo ang dagat. Agad siyang napansin ng lalaki nang makalapit siya. Nagsalubong ang kilay nito, pero hindi nakatakas sa paningin niya ang paglunok nito. Ang pag-angat ang tingin nito mula sa kanyang paa, pataas hanggang sa kanyang dibdib. Maliligo ka pala rito, hindi mo ako niyaya. Nagtatampo niyang sabi. Bigla ito natauhan at umiwas ang tingin. Del, are you doing here? Inis nitong tanong. Sumimangot siya. Siguro nandito ako para mag-shopping. Sarkastiko niyang sagot. Sumama ang tingin nito. Malamang, syempre nandito ako para maligo. Tumigil siya sandali, saka ngumiti ng pilya. Para bantayan ka. Bantayan? Saan naman? Di sa mga babaeng umali-aligid sa'yo. Alam mo ba may tinatawag na 3 months rule? Isang linggo pa lang tayong officially separated kaya binabantayan kita at baka palitan mo ko agad. Direkta niyang sagot. Kinagat nito ang ibabang labi pero tumaas pa rin ang gilid ng labi nito. Nabigo itong pigilan ng ngiti. Uy, kinikilig siya! Pangaasar niya, itinuro pa ang mukha nito. Tinabig nito ang kamay niya at iritang umiwas ng tingin. Huwag kang mag-alala. 1 taon pa bago ako makahanap ng bago. Umawang ang bibig niya sabay busango. Abat, maghahanap ka talaga ng bago? Bahala ka nga dyan. Nagpabadyak siyang lumakad sa tubig. Nang hanggang bewang niya na ang tubig ay huminto siya at muli itong hinarap. Aabutin ka ng higit 50 years. Hindi ka na makakahanap ng katulad ko. Asik niya. Yeah. Tingnan na lang natin. Malay mo, ngayon pa lang, meron na. Pangasar nito sa kanya. Aawayin ko siya. You won't do that. Don't be immature. I will. Nakakainis ka naman kasi eh. I'm done bathing. Babalik na ako sa bahay. Oh, ganon. Anya sa isip. Akto na itong tatalikod ang bigla siyang umarte na parang nasasaktan.
Ouch! Aray! Ang paa ko parang may kumagat, aray! Kunwaring daing niya. Agad itong humarap sa kanya at tumakbo palapit. Patingin! Kinuha nitong isa niyang kamay at pinatong sa balikat ito para hindi siya matumba. Saka hinawakan ng kanyang paa upang suriin. Saan? Saan? Saan ba masakit? Nag-aalalang tanong nito habang tinitignan ng talampakan niya. Natulala na lang siya. Hindi lang dahil sa gwapong mukha nito, kundi dahil na rin sa katotohanan, handa itong puntahan siya kapag may masakit sa kanya, kahit na hindi sila okay. Umangat ang tingin nito. Hey, tell me where it hurts. Ha? Saka lang siya natauhan. Saan masakit? O, kargahin na ba kita? Can you walk? Dito. Wala sa sarili niyang itinuro ang dibdib kung saan nakapwesto ang puso niya. Masakit dito. Natigilan ito at hindi agad nakaimik. Sobrang sakit. Ana. Nakikiusap ang tinig nito para bang sinasabi nitong tumigil na siya. Masakit. Masakit ang dibdib ko. Tatamaan mo yata nung hinawakan mo ang paa ko. Dahilan niya. Mamaya ka na bumalik sa bahay, maligo ka pa. Gagamutin muna natin ng paa mo. Hindi na masakit. Okay na pa ako. May hinaapakan lang akong matigas sa bagay pero okay na, no worries. Sabi niya at gumiti ng panatag para hindi na ito mag-alala pa. Saka niya tinanggal ang paa sa kamay nito at umayos ng tayo. Sigurado ka? Baka magka-impeksyon. Ngumiti siya ng panatag. Okay na talaga, promise. Really? Yes, nakakalakad nga ako na maayos eh. Lumakad siya sa tubig at pumunta sa mas malalim na bahagi. Alam kong magaling ka lumangoy but don't go too deep. Okay, ex-husband? Malakas niyan sabi. Sumama ang tingin nito. Tumawa lang siya. Totoo naman na ex-husband niya na lang ito. But the way he acted seemed no different from the guy she once fell for bago naging sila at humantong sa hiwalayan. Babalik na ako sa bahay. Mamaya ka na bumalik! Sabi niya sabay pabiro itong winisika ng tubig. Hey! Suway nito. Hindi siya tumigil at inulit pa yon. Stop! Gumanti ito ng mas malakas na wisik ng tubig. Aray! Kunwari siya natamaan sa mata. Naramdaman niya ang paglapit ng lalaki. I'm sorry. Okay ka lang ba? Agad niya itong winisikan ng tubig sa mukha sabay tawa. I got you! Nasukulay nitong mahabang buhok papunta sa likod. You really know your ways to annoy me. Galit ka na? Sorry. Sabi niyang hindi sincere at natatawa pa rin. Bigla niyang naramdaman na mabilis sa tulo ng tubig sa katawan. Umuulan. Tumingla siya sa kalangitan at dinama ang bawat patak ng ulan. Bumalik na tayo sa loob. Narinig ko sa weather forecast sa radyo kanina na may bagyo daw. Sabi nito. Mamaya na, hindi pa naman malakas eh. Nagmatigas siya. Masama na naman ang tingin ng ex-husband niya. Hihintayin mo pa na lumakas bago ka umalis dito? Oo, marunong naman ako lumangoy eh. Malakas ang alon. Kahit marunong ka lumangoy, matatangay ka. It would be hard for you to swim back. Napanguso siya. Bakit bang advance mong mag-isip? There's no way that's gonna happen. Ay, hindi ka talaga marunong mag-ingat, no? Naiinis na tanong nito. Umarko ang isang kilay niya. Okay lang. Wala namang may paki sa akin eh. Wala na ako asawang poprotekta sa akin. Iniwan na niya ako. Hindi siya matatakot na mawala ako. Napasigaw siya nang bigla siya nitong buhati na parang bagong kasal. Huwag kang makulit. Inis na sabi nito sabay malalaki ang hakbang na binuhat siya. Hindi na siya nagpumiglas pa. Bagkus ay natulala na lang sa lapit ang mukha nilang dalawa. Alejandro is still the same guy she used to love. Kung patuloy itong magiging mabait sa kanya, mas mahihirapan lang siyang umusad matapos ang isang buwang yun. But she couldn't ask him to stop. Gustong-gusto niya ang ginagawa nito. Ilang sandali pa ay nakauwi na sila sa bahay. Maingat siyang ibinaba nito sa sofa. Lumakad si Alejandro papunta sa kwarto at nang lumabas ay tinaputan siya ng tuwalya sa mukha. Aray ko naman, be gentleman naman! Reklamo niya. Mag-shower ka, mauna ka na sa CR. Sabi nito sabay diretso sa kusina. Tumayo siya at sumunod. Gusto mo ba sabay na lang tayo? Alok niya. Naibugan nito ang iniinom na tubig. Aren't you going to stop? Natawa siya. Joke lang. Ikaw na lang mauna sa CR. Mukhang nangangati ka na sa tubig dagat eh. Ladies first. Matagal ako maligo. Baka mainip ka. Loh, napatap siya sa bibig.
Nagsasarili ka? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Eh bakit ka pa kasi nakipaghiwalay? Yan tuloy, wala ka ng kapartner. Wala nang tutulong sa'yo. Hayaan mo, mamaya, kapag ikaw na naligo. Hindi niya natapos ang sasabihin ng bigla itong lumakad palapit sa kanya na paatras siya. Ah, I mean, take your time sa shower. Saktong palabas na ng pinto ang aatrasan niya nang bigla nitong isinalampak ang pinto pasara. Napasingap siya sa inis. Hay, daig mo pang babaeng may toyo. Inis niya sabi na para bang sasagot ito. Padabog siya naglakad papunta sa kwarto at dumiretso sa CR. Mabilis lang siya naligo. Nang matapos, sa isa kwarto na siya nagbihis. Wala naman siyang pakialam kung biglang pumasok ang lalaki. Sa katunayan, matutuwa pa siya. Para sa kanya, mag-asawa pa rin sila. Kaso, hindi naman ito pumasok. Lumabas na siya ng kwarto. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Pumunta siya sa kusina at nadatan niyang may iniluluto si Alejandro. Tapos na ako maligo, ikaw naman. Sabi niya. Tapusin ko lang to. Sabi nito. Bahagya siyang sumilip sa niluluto nito. Sinigang ulit? Kumuha ito ng kutsara at tinikman ang sabaw. Napangiwi siya na makita ang reaksyon ni Alejandro. Parang hindi ito nasarapan. Patikim ako. Sabi niya sabay lahad ng kamay. Nagtaka ang lalaki. Yung kutsara akin na. Dagdag niya. Nag-alinlangan ito kung iabot ba, kaya sa huli, siya na mismong kumuha ng kutsara sa kamay nito at tinikman ang sabaw ng sinigang. Napangiwi siya, malabnaw, walang lasa. Sunod niyang tinikman ng karne. Ano? Tanong ni Alejandro, kunot noo. Masyado bang maasim? Hindi eh. Sagot ni Ana, pilit siyang umiti. Parang kulang, wala yung kick ng sinigang. Kulang? Halatang nabigla ang lalaki. Nilagyan ko na ng sampalok mix eh. Mahina siya natawa. Oo nga, pero hindi lang yun ang sikreto sa masarap na sinigang. Muli niyang tinikman ang sabaw. Wala yung lasa ng sibuyas at kamatis, tapos yung chicken medyo bland pa. Hindi mo ba pinakulo ng matagal? Napakamot ito ng ulo. Akala ko kasi, mabilis lang kapag chicken. Next time, isutay mo muna yung sibuyas at kamatis bago mo isalang lahat. Mas lumalabas yung flavor, tapos lagyan mo ng konting patis. Promise, iba yung lasa. Tahimik na pinanood siya ni Alejandro habang nilalagyan niya ng dagdag na kamatis at patis sa sabaw. Halos siya na rin ang tumapos ng pagluluto. Ilang minuto lang ay naluto na ang sinigang. Kumuha ng panibagong kutsara ang lalaki at tinikman yun. Tumango-tango ito at muling tumikim saka tumingin sa kanya. Okay na, masarap. Tipid itong ngumiti. Sorry kung nakialam ko sa luto mo Baka itapon mo kasi ulit sayang naman. Sabi niya na nag-aalalang baka sumama ang loob nito at mas lalo lumamig ang pakikitungo sa kanya. Ayos lang, at least ngayon, alam ko na ang tamang pagluto ng sinigang. Kung gusto mo, ako na lang magluluto para sa'yo. Alanganin niyang alok. Di ba, I used to cook for you? Gustong gusto mo yung palagi kitang pinagbabaunan ng lunch sa work, di ba? Hindi niya napigilang magbalik tanaw. Ana, let's not talk about that. Nakagat niya ang ibabang labi. Oo nga pala, nasa rules nila na bawal pag-usapan na nakaraan. Sorry. Maliligo muna ako. Mauna ka na kumain. Sabi nito sa lumabas na ng kusina. Inayos niya ang mesa. Naglagay ng mga plato at kutsara para sa kanilang dalawa. Nagsandok na rin siya ng kanin at naglagay ng ulam sa mangkok. Umupo na siya sa pwesto niya pero hindi pa kumain. Hinintay niya ito. Kumakalam ng sikmura niya. Gutom na siya pero wala pa rin ito. Ilang minuto pa lumipas bago bumukas ang pinto. Natigilan si Alejandro nang makitang nakaayos na ang mesa at hindi pa siya kumakain. Bakit hindi ka pa kumakain? Hinintay kita eh. Umupo ito sa tabi niya. Next time, don't wait for me. Malamig nitong tugon. Bakit? Magugutom ka lang sa kakahintay. Gusto kitang kasabay kumain. Sanayin mo na sarili mo, hindi na ako kasabay. Napabusangot siya. Sigurado ka na dyan. Baka magsisi ka sa huli Seryoso niyang tanong. Seryoso itong lumingon sa kanya. Wala akong pagsisisi sa desisyon ko. Malamig nitong giit. Para bang may dumaga na mabigat na bato sa puso niya. Sumara bukas ang bibig niya, hindi alam ang isasagot. Kumain na tayo. Aya nito at nauna nang kumuha ng pagkain. Bigla siya nawala ng gana,
pero wala siyang lakas ng loob na tumayo at lisanin ang kusina. Kumuha na rin siya ng pagkain at pilitan nilabanan ng luhang gustong kumawala. Bawat subo ay hirap na hirap siyang lunuking. Binilisan na lang niya ang pagkain. Pagkatapos ay tumayo siya at inilagay sa lababo ang pinagkainan. Bago pa man tumulo ang luha niya, ay mabilis siyang tumakbo palabas ng kusina at pumasok na sa kanyang kwarto. Nagsumiksik siya sa kama at umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung paano patatahanin ang sarili. Naiinis siya. Hindi niya alam kung ilang oras siyang umiyak. Siguradong madilim na sa labas at hindi pa rin tumitila ang ulan. Nagulat siya nang biglang kumidlat ng malakas. Nahila niya ang kumot sa paanan at nagtalukbo. Kasabay niyon ay biglang namatay ang ilaw. Madilim, nakakatakot. Anxiety crept in. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Alejandro! Tawag niya sa lalaki. Mas lalo siya nagsumiksik sa kama, nakatalukbong at binabalot ng takot. Takot siya sa kulog at kidlat. Bata pa lang siya, iyon ang pinakaunang kinatatakutan niya. Noon pa man ay sinusubukan na niyang lampasan ng takot na yon, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawa. Ramdam niya ang panginginig ng katawan. Takot na takot siya. Ilan segundo lang ang lumipas nang marinig niyang bumukas ang pinto. Ana, tawag ni Alejandro. Agad niyang inalis ang kumot na nakatakip sa kanya. May dala itong flashlight. Itinabi yun sa mesa at agad siyang niyakap. Kumalma ka, nandito ako. Huwag ka matakot, hindi kita iiwan. Pag-aalo nito. Umupo ito sa kanyang tabi sa kama at iginiya ang ulo niya para isandal sa balikat ito. Natatakot ako. Bulong niya, naiiyak na. It's okay, it's okay. Thunder won't come to get you. I'll protect you. Hindi ko sila hayaan saktan ka, okay? Anito, pare siyang batang pinapakalma nito. Tumangaw lang siya ng tumango. Naramdaman niya ang pagdampi ng labi nito sa kanya noon. Alejandro, wag mo kong iiwan ha? Pakiusap niya. Yumakap ito sa kanya. I won't, hindi kita iiwan. Dito lang ako hanggang sa tumila ang ulan, okay? Kahit tumila ng ulan, wag mo kong iiwan. Muli niyang pakiusap. Yeah, that's for sure. Kahit sumikat ng araw, hindi kita iiwan. Dito lang ako, huwag ka na matakot. Malumana yung boses nito, tila hineheles siya. Muling kumidlat ang malakas. Napasigaw siya at nagsumiksik sa braso nito. Gumalaw ang lalaki. Tila may kinukuhang kung ano mula sa bulsa nito. Maya-maya lang ay may inilagay itong earphone sa magkabilang tenga niya. Naririnig mo pa? Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Nagsimulang tumugtog ang isang lumang kanta. Endless Love ni na Lionel Richie at Diana Ross. Isa iyon sa kanilang mga paboritong kanta. Ang naging theme song nila. Ang madalas itong kantahin sa kanya nung nililigawan pa lang siya nito. Dahan-dahan sa tabi ng lalaking mahal niya. Habang naggangalit ang kulog sa kalangitan, unti-unting humupa ang takot sa kanyang dibdib. Hindi na siya takot. Wala na ako naririnig. Mahina niyang tugon. Good, let's sleep. Matutulog ako sa tabi mo. Iginiya siya nitong pahiga. Para bang normal lang sa kanila ang gabing yun. Magkatabi, magkayakap habang natutulog. Magkasalo sa isang kumot. Isang bagay na hindi na dapat nila ginagawa bilang mag-asawang hiwalay na. Pero, may nagbago ba talaga sa nararamdaman nila? Sa nararamdaman ng lalaking mahal niya? Ilang sandali lang ay nilamon na siya ng antok. Sa kabilang banda ay masakit ang braso ni Alejandro nang magising siya. Nakahiga kasi si Ana sa braso niya buong magdamag. Hindi agad siya bumangon. Mahimbing pa rin natutulog ang babae sa kanyang tabi. Matagal niya itong tinitigan na puno ng pangungulila. Maliit ang mukha nito. Heart-shaped ang natural na mapulang labi. Makapal ang kilay, sakto lang ang tangos ng ilong, maputla ang balat, at sobra siya nagagandahan dito. Pero higit pa doon, mabuti rin ang kalooban nito, at iyon ang mas lalong nagustuhan niya. Ang annulment ay isang biglaan desisyon. Hindi niya masabi ang totoong dahilan kung bakit niya pinili ang paghihiwalay. Hindi dahil ayaw niya sabihin, kundi dahil hindi niya kayang sabihin. Nahihiya siya. Akala niya ay kaya niyang ibigay lahat. Pero hindi pala. May isang bagay na inaasahan sa bawat mag-asawa. Isang bagay na kahit gustuhin niya, hindi niya maibigay. Mali siya dahil naging padalos-dalos siya sa desisyon niya. Pero alam niya rin na mas magiging masaya ito kung mapupunta ito sa lalaking maibibigay ang isang bagay na kulang sa kanya.
Maingat niyang tinanggal ng kamay sa ulo nito at dahan-dahang pinalitan ng una ng ulunan nito. Dahan-dahan din siyang bumangon at lumabas mula sa kwarto bago pa ito magising. Samantala, bahagyang tumama ang sinag ng araw sa mukha ni Ana. Nakabukas na ang bintana at maliwanag na sa labas. Agad niyang naisip na katabi niyang natulog si Alejandro. Lumingon siya sa kabilang side ng kama. Wala na ito. Gayunpaman ay kinikilig siyang umiti. Alam niyang hindi siya nito iniwan. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi siya nito matitiis. Bumangon siya at inayos ang sarili bago lumabas ng kwarto. Nadatnan niya si Alejandro na may kausap na alis sa tapat ng pinto. May inabot itong kung ano at napansin niya pang nangitian ang dalawa bago umalis ang ginang at bumalik sa loob ng bahay ang lalaki. Sino yon? Agad niyang tanong. Bahagyang nagulat ito na makita siya. Tumingin ito sa hawak nito. Ah, wala. Nag-imbita lang. Imbitasan? Festival daw mamayang gabi. Simpleng sagot nito sabay abot ng hawak nitong poster. Agad yun tinanggap at binasa nakasulat. Gabi ng Bahandi Festival. A celebration of light, music, and secrets. Nakasulat din doon ang oras. 8 p.m. hanggang hating gabi. At ang lugar kung saan yun gaganapin. Tumango-tango siya, namangha at na-excite. May handaan daw, may kantahan, inuman, tsaka fireworks. It's sponsored daw ng mayor. Sabi ng lalaki. Namangha siya at agad gumuhit ang tuwa sa mukha niya. Pumunta tayo! Excited niyang yaya. Kapagod yun. Sagot nito. Kahit kumain lang tayo doon tapos hanggang sa matapos yung tugtugan. Matagal itong tumitig sa kanya, parang pinag-iisipan ng mabuti ang desisyon. Sige na, sumama na tayo, please. Pinaglapat niya ang kanyang mga palad at nagmakaawa. Pwede ka namang pumunta doon kung gusto mo. I don't need to tag along. Sumimangot siya. Hindi mo ako sasamahan? Paano kung may mga loko-loko pala doon? Paano kung may mangyaring masama sa akin? Paano kung hindi na ako makauwi? Sunod-sunod niyang tanong, sinadyang i-overthink ang sitwasyon para mapilit ito. Inis nitong kinamot ang kilay at huminga ng malalim. Ay, oo na, sasama na ako. Wala ito nagawa, napatalon siya sa tuwa. Yes! Wala namang masayo dun eh. Anong wala? Siguro never mo pa na-try na pumunta sa festival, no? Umupo ito sa sofa at tumabi siya, kaya agad itong umuro. I had been there before. Maingay, masakit sa ulo, crowded. Naalala ko dati. I think it was around our 2nd anniversary. Lumingon siya sa lalaki. Hindi sigurado kung tama ba naalala niya. Inimbitahan din tayong umattend ng festival pero hindi ka pumayag. Yan din yung rason mo. I told you not to discuss our past. Umirap siya. Wala siyang pakialam sa rules nito. Wala rin naman ito magagawa. Hay, nakakamiss sa buhay may asawa. Bulong niya sa sarili na pasulyap ang lalaki sa kanya. Masasanay ka rin. Umiling siya at natawa. At the same time, parang okay rin ang buhay single, no? Tumingin siya sa lalaki. Yeah, tipidit ng sagot. Which only means, pwede ulit tayong kumilala ng bago. May plano kang kumilala ng bago? Seryosong tanong nito. Matagal bago siya nakapagdesisyon na tumango. Alam niya sa sarili niyang hindi niya gagawin yun. I see, mabuti. Umiwas ito ng tingin. She saw a glimpse of sadness in his eyes. Pero baka guni-guni niya lang. Ayaw niyang umasa. Ikaw ba? Siya naman na nagtanong. Matagal itong sumagot, tila nag-iisip pa. Maybe. Palay natin. So, may plano ka nga? Hindi ko alam. Hindi naman natin alam kung kailan tayo may in love eh. Love is a choice. Para sa akin, hindi naman choice nung minahal kita. It just happened. Natigilan siya. Tumitig ito ng diretso sa kanya. Kaya kung maulit-ulit yun, hindi ko alam kung kailan. Siguro sa tamang pagkakataon. She swallowed hard. Parang may bumara sa lalamunan niya. So may plano ka palang palitan ako, no? Hindi niya napigilan ang pagiging bitter. Ana, naghiwalay na tayo. Ano pa ba dapat gawin pagkatapos nun? Self-reflect, move on, get a new one. Pagkat siyang natawa. Seryoso ka dyan? Para ka lang nagpapalit ng damit ah. Ang gusto ko lang sabihin, hindi dahil naghiwalay na tayo, ititigil na rin ang mundo natin. We should move forward. Giit nito. Move forward. Mahihirapan siya doon. Parang hindi niya yata kayang gawin yun. Ang layo ng narating ng topic natin ah. Natawa siya nagsalita.
Festival lang ang simula tapos napunta sa asawa, single at ngayon, get a new one na? Ayaw mo ba ng ex-husband and wife benefits? Biro niya rito, pero hindi ito natuwa. We can't do that. After 1 month, let's cut ties in every way possible. Sambit nito. Bumagsak ang balikat niya. Mariing kumuyom ang kamao niya. Ito na naman. Itinutulak na naman siya nito palayo. Tumayo siya. Okay, sige. Pero mahirap yun ah. Simulan na rin siguro natin na, huwag na mag-usap. Pagpasok ko sa kwarto, huwag na nating kausapin ang isa't isa. Seryoso niyan Saad. Lumakad siya papunta sa kwarto. Huminto siya sa tapat at naghintay. Baka may gusto pa itong sabihin. Pero wala. Huminga siya ng malalim sa kapinitan doorknob at pumasok sa loob. Muli na naman naglandasan ang kanyang mga luha. Naiinis siya. Nagagalit. Ngayon, kinu-question niya na kung minahal ba talaga siya ng lalaki o hindi. Kasi kung ano man ang dahilan nito para hiwalayan siya, bakit hindi siya nagawang ipaglaban nito? Dumaan ang mga oras at hindi na talaga niya kinausap ang lalaki. Hindi rin naman ito nagpilit, kahit na minsan ay napapansin niyang parang may gusto itong sabihin sa kanya. Hindi na rin siya sumabay sa pagkain nito. She made her own food and let the day pass without saying a word. Hanggang sa sumapit ang 9:00. Nagbihis siya ng floral dress, inilugay ang buhok at nagayos ng sarili. Plano niyang pumunta sa sentro ng Bahandi at dumalo sa festival kahit mag-isa lang siya. Paglabas niya ng kwarto ay nadatan niya ang lalaki na nakaupo sa sofa. Ibinaba nito ang phone na makita siya. Tumayo ito na para bang may nais sabihin, ngunit hindi magawa. Nagkatitigan sila ng matagal. Tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata. Wala ni isa nagsalita. It is what it is. Iyon ang napag-usapan at sa pagkakataong yon, susundin niya yon. Tumango siya bilang paalam saka lumakad palabas. Kanina pa nagsimula ang festival, malamang tapos ng ilang palibas at kasalukuyang nagkakasiyahan ng mga tao. Malapit lang ang lokasyon. Sa tabi lang ng dalampasigan, ilang metro ang layo mula sa bahay nila. Sa mismong sentro ng Isla Bahandi, tanaw agad ang entabladong nakatayo sa harap ng karagatan. Sa likod ng stage ay may mga kumikislap na ilaw. May bar na nakaset up sa gilid at may mga taong nakaupo sa mga kahoy na bangko. Hawak ang kanya-kanyang inumin habang pinakikinggan ang tugtog ng banda. Lumapit siya sa kumpulan ng mga tao. May ilang mga foreigner din siya nakita roon. Nakinood siya, nakisama at napapalakpak. It was fun as it should be. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi buo ang saya. Kung kasama niya lang sana lalaking mahal niya. Pumunta siya sa bar at umupo sa kahoy na upuan sa bakanteng mesa. Hello ma, kumusta po kayo? May lumapit na matandang ginang sa kanya. Ngumiti siya. Maayos naman po. Ikaw ba yung nakatira sa beach house? Yung malaking bahay sa dulo? Biglang tanong nito. Namukhaan niya ang babae. Ito ang pumunta sa bahay nila para mag-amot ng poster. Yes po, doon ako nakatira. Sagot niya. Balita ko, mag-asawang may-ari niyon. Kung ganon, asawa mo pala na laking yon. Napayuko siya. Opo, mag-asawa nga po kami. She still couldn't matter the fact that they were no longer together. Siya yung nakausap ko nung pumunta ako sa inyo para imbitahan kayo. Sabi ng matanda, nakita ko nga po kayo. Sagot niya, oh, nasan palang asawa mo? Bakit mag-isa ka lang dito? Lumingon-lingon ito na para bang hinahanap si Alejandro. Nasa bahay po siya, hindi po siya mahilig sa maingay na lugar eh. Sagot niya, ay bakit naman? Tama ba na hinayaan ka mag-isa rito? Medyo inis itong sambit, mahina siyang natawa. Okay lang naman po ako, uuwi din naman po ako agad. Ay wag ka nang umuwi. Teka sandali at ikukuha kita ng inumin ha. Ay huwag na po, pigil niya. Wala po akong perang dali. Ano ka ba? Festival ito. Lahat ng pagkain at inumin dito libre. Ah, ganun po ba? Napatango na lang siya. O siya, sandali lang to at babalik agad ako. Sabi nito saka umalis na. Habang naghihintay ay biglang tumunog ang phone niya. Agad niyang chinek ang email na natanggap. Dear Miss Brianna Luis Cruz, I hope this message finds you well. We are reaching out to formally offer you the position of Editor-in-Chief at Verb Magazine. After recent internal restructuring and careful deliberation, your name remained at the top of our list.
We would love to meet you as soon as possible to discuss the details of this exciting opportunity. Please let us know your availability this week so we can arrange a meeting at our main office. Ayon sa email. Natigilan siya. Umawang ang bibig niya. Naghalo ang tuwa at pag-alinlangan. Marami pa siyang gustong gawin. Hindi pa siya handang umalis ng Isla Bahandi. May kailangan pa siyang ayusin. Biglang dumating ang ginang at inilapag ang isang plato sa harap niya. Iba't ibang putahin ng pagkain at naroon at may kasamang bote ng beer. O eto, sapat na ba tong pagkain para sa'yo? Tumingila siya at pilit ang ngumiti. Umiinom ka ba, iha? Tumango siya. Opo, salamat po rito. O siya, paano maiwan na kita ha? Enjoy yourself. Paalam ng ginang, tumango lang siya bago ito umalis. Paunti-unti lang siyang kumakain habang nakikinig sa bandang tumutugtog sa harap. Ngayon naman ay hanggang kailan by Orange and Lemons ang kinakanta ng mga ito. Nahirapan siya lumunok, nasasaktan na naman siya. Imbis na mag-enjoy ay parang mauuwi pa yata sa relapse ang pagpunta niya roon. Biglang may lumapit sa kanya, isang foreigner. Matangkad, maputi, blad ang buhok at gwapo. Hey miss. Hello, sagot niya. Walang pasintabi itong umupo sa tabi niya. Are you alone here? Tanong nito. Pilit siyang umiti. Yeah, alone. Unless you accompany me here. Biro niya. Tumawa ito. Anyways, gusto kong makilala ka. Halos pumilipit ang dila nito sa pilit na pagtatagalog. Uminom siya mula sa bote ng alak at saka pumalakpak. Practice more and you'll perfect it. Really? Tumango siya. Yes. Anya sabay thumbs up. Ano? Pengalan mo? Napangiti siya at inilahad ang kamay sa lalaki. I'm Anna, and you are? Agad nitong tinanggap ang kamay niya at nag-shake hands sila. Ako, Ethan Willingson. Pakilala nito. Ikinagagalak kong makilala ka. Dagdag nito. Same, nice to meet you, Ethan. Gumanti ito ng ngiti. Are you single? Natigilan siya. Muli siyang uminom ng alak bago sumagot. Maybe, I'm not sure. What do you mean? Are you in a complicated relationship? Umiling siya. No, there's no longer relationship between us. We got annulled. Oh, he was taken aback. Halatang nakonsensya ito. I'm sorry to hear that. Ayos lang. Ayos lang means it's okay, right? Yes. Maganda ka. You're pretty. Anito may ngiti sa mga labi. If you want, we can be together for tonight. Medyo tinatamaan siya ng alak. Iba na nakikita niya sa mukha ni Ethan. Hindi na ito si Ethan. Mukha na ni Alejandro ang nasa paningin niya. Really? Yes, sweetheart. Bigla niyang kinapitan ng balikat ito habang ang foreigner naman ay kinapitan siya sa bewang. Unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha, ngunit bago pa man may mangyari, ay may biglang humatak sa kanyang braso. Kasabay sa isang malakas na suntok na dumapo sa mukha ni Ethan. Walang iba kundi si Alejandro. You won't dare touch my wife! Malakas at nanggagaliiting sigaw nito. Malutong na napamura ang foreigner. What the hell is wrong with you? Agad siyang pumagitna sa dalawa at pilit na inawat sa Alejandro. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit mo siya sinuntok? Galit niyan tanong. Dinuro ni Alejandro ang lalaki. Munti ka na niyang halikan. Inis na pinahid ng foreigner ang dugo mula sa pumuntok nitong labi. And what are you to her? She's my wife. What? Gulat na lumingon sa kanya ang foreigner. You lied to me. Forget it. Iritadong sabi nito bago umiwas ng tingin, tumalikod at malalaki ang hakbang na umalis. Samantala, bigla siyang hinila ni Alejandro palayo sa lugar na yon. Nang makalayo na sila, ay malakas niyang binawi ang kanyang kamay. Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo yon? Galit niyang tanong. Pumarap sa kanyang lalaki, blanko ang ekspresyon. Ako? Asawa mo? Matigas niyang ulit. When in fact, you're the one who keeps pushing me away. Ngayon magagalit ka tapos sasabihin mong asawa mo ko. I can't believe you. Ano ba talagang gusto mo? Sunod-sunod niyang tanong habang nangingilid ang kanyang luha. Napahilamos si Alejandro sa mukha at ginulo ang buhok nito. Halatang hindi rin ito maintindihan ng kanyang sarili. Akala ko ba you're following the 3-month rule? Mahina ngunit nasasaktan nitong tanong. Pagaksyang natawa. Hindi na tayo mga bata.
Nasa edad na tayo kung saan handa na tayo mag-settle down anumang oras at pagkakataon. Ana, talagang papatulan mo yung lalaki na meet mo lang sa bar? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Huminga siya ng malalim. Oo! Malakas niyan sagot. Kung yan ang paraan para makalimutan kita. Kung yan ang paraan para maibsan ang sakit na ikaw mismong gumawa. Lumambot ang mukha ni Alejandro. Ana, Umakto itong lalapit, ngunit napaatras siya. Total, nandito na rin naman tayo. Tell me. Seryoso niyan tanong. Bakit? Bakit ka nakipaghiwalay? Napayuko ito, hindi nakasagot. Bakit bigla ka nalang nag-file ng annulment without asking me? I'm sorry. Mahina nitong sabi. Bakit, Alejandro? Bakit? Hindi na ba ako maganda sa paningin mo? Napapangitan ka na ba sa akin? Hindi na ba ako masarap? Sawa ka na ba? Nakakapagod ba akong kasama? Sunod-sunod niyang tanong sa katuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Sumagot ka! Did you find someone better? Dahil ba? Tumigil siya sandali at huminga ng malalim. Dahil ba hindi ko magawang bigyan ka ng anak? Napaangat ito ng tingin, halatang naguguluhan at nahihirapan. Alejandro, sumagot ka naman oh. Pakiusap niya sa kamahina itong hinampas. Gusto mo akong umusa, di ba? Paano ko gagawin yan kung hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay? Napasigaw na siya dahil ayaw pa rin itong sumagot. Alejandro, please! Bakit ba? Sabihin mo pangit ako, sabihin mo nakakasawa ako, sabihin mo naiirita ka na sa akin, sabihin mo ayaw mo na, sabihin mo hindi mo na ako mahal. Umiiyak niyang pakiusap. Halos mapaos na siya. Pakiusap. Sabihin mo naman. Hurt me badly. Make me hate you. Para madali na lang kitang makalimutan, please. Unti-unting itinaas ni Alejandro ang tingin. May luha ang mga mata nito. Sige, sasabihin ko ng totoo. Seryoso nitong sambit. Napalunok siya, kinakabahan. Kung tungkol yun sa ibang babae, talagang tapos na sila. It's not you who can give me a child. It's the other way around. Napalunok siya, naguguluhan. Ano? Anong sabi mo? I'm infertile. Pag-amin nito. Parang nabingi siya. Tama bang narinig niya? Ano? Huminga ito ng malalim at matapang na humarap sa kanya. I'm infertile. The doctor said I can't have children. Ever. It's not something that can be fixed or treated. He said it's congenital. Something I was born with. Mas lalo pang bumagsak ang mga luha niya. Now, it all makes sense. Kaya pala kahit ilang taon na sila nagsasama ay hindi pa rin siya mabuntis-buntis. Iniwan mo ko dahil infertile ka? Oo! Malakas itong sigaw. Bakas ang hiya at dismaya sa sarili. Oh my God! Napailing siya, hindi makapaniwala. Hindi dahil sa nadismaya rin siya, kundi dahil sa hindi nito agad sinabi sa kanya. Alam mo ba, nung nagpakasal tayo, your mom told me that they were expecting a grandchild. People kept asking kung kailan tayo magkakaanak. And, pangarap mo rin yun, di ba? Paulit-ulit siyang napailing. Alejandro, hindi. Yes, you do. Pangarap natin yun. Akala ko anytime soon mangyayari na yun. Then I felt something wrong with my body. Nagpa-check up ako sa doktor. Doon ko nalaman. I'm infertile. If you think that was a shallow reason para makipaghiwalay sa'yo, sa akin, hindi. They were expecting a child as much as we were. Hindi ko masabi sa kanila na hindi na mangyayari yun. Hindi ko rin masabi sa'yo na wala akong kakayahang bigyan ka ng anak. Hindi ko kaya. Humikbi ito. You always said that you wanted a baby. I got insecure because I wasn't enough. My name, my money, my loyalty, my everything wasn't enough to give you a complete family. Mahabang tura nito, puno ng hinanakit ang mga mata. Iyak lang siya ng iyak. Naiinis siya sa sarili niya because she had no idea what he had been through all this time. Naisip ko na kung makakapangasawa ka ng iba, magkakaanak ka. Magiging masaya ka, kayo, kasama ang magiging anak mo, ang magiging pamilya mo. Paulit-ulit siyang umiling.
Ang dali sa'yong sabihin yan, Alejandro. Pero mahal kita. Minahal kita nung walang-wala ka pa. Minahal kita kahit halos wala kang maibigay sa akin. Minahal kita dahil ikaw yan. Hindi dahil sa status mo, hindi dahil sa pera mo. At mahal pa rin kita kahit hindi tayo magkaanak. Pagtatapat niya ng totoong saloobin. Hindi naman mahalaga kung hindi tayo magkaanak eh. Pwede tayong umampo nung mag-alaga na lang ng pusa at aso, di ba? Bakit kailangan pa nating humantong sa hiwalayan? Bakit, Alejandro? Nag-aalinlangan na mukha nito. Ayos lang ba talaga sa'yo yun? Oo, wala akong pakisasasabihin ng iba. Yumuko ito na parang nahihiya. Paano sasabihin ng parents mo? Sigurado magtatanong sila. Lumapit siya sa lalaki at niyakap ito na mahigpit. Maiintindihan nila. Malawak ang pangunawa nila, maniwala ka. At kahit ayaw nila, wala naman sila magagawa. Mahal kita at hindi nila yun mapipigilan. Dahan-dahang lumapat ng kamay nito sa likod niya. Mabigat at puno ng pananabik siyang niyakap. I'm sorry. I'm sorry. I couldn't give you the best. Naramdaman niya ang malalaking patak ng luha nito na tumulo sa kanyang balikat. Umiiyak na naman ito. Marahan niyang hinimas-himas sa likod dito para aluin. No, you're the best, Alejandro. Hindi ka bawasan ng pagkalalaki mo yun, okay? Humikbi ito, mas malakas. Parang batang umiiyak sa balikat ang ina. I'm sorry. Hindi ko agad sinabi sa'yo. I was scared. It's okay. Hindi mo ginusto yun. Things happen. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. All we can do is accept and embrace them. Mas sumigpit ang yakap nito sa kanya na para bang ayaw na siyang pakawalan. I'm sorry for pushing you away. Bulong nito. It's okay. I'm not mad. Naiintindihan ko, Alejandro. I love you. I love you more than anything. Balik niyang sagot. Hindi niya alam kung ilang minuto silang nasa ganoong sitwasyon. Nang maghiwalay sila ay nakangiti na siya. Nahawa ito sa ngiti niya kaya ngumiti rin ito. Yes, nahihiya ako. I shouldn't be crying. Natawa siya sa kapinahiran ng basa nitong pisngi. Hindi ba parang ako yung mas lalaki sa ating dalawa? Biro niya. I beg to disagree. So, okay na tayo ah. Tumango ito ng maraming beses. Bigla siya nitong hinalikan ng mabilis. Nagulat siya at napahawak sa labi. Teka, isa pa nga. Tumalikod na ito at naunang naglakad. Uy, sabi ko isa pa eh. Namiss ko labi mo. Sigaw niya habang humahabol ito. Nang maabutan niya ito ay mabilis itong hinuli ang kamay niya at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Later, doon tayo sa bahay. Sabi nito. Kinikilig siyang umiti. Bakit kailangan sa bahay? Bakit hindi na lang dito? Mas komportable sa bahay. May kama. Bakit? Kailangan na ng kama kapag hahalikan? Maang-maangan niyang tanong. Naramdaman niya ang paghigpit ang hawak nito sa kamay niya. Sumilay ang tatawang ngiti sa labi nito. Oh, bakit? Nagtataka niyang tanong. Umiling ito. Wala lang. I'm just happy. Ikaw naman kasi, nagdesisyon ka ng pabigla-bigla. Aniya na parang nagtatampo. Babawi ako sa kwarto mamaya. Kumurap siya. Ha? Bakit sa kwarto pa? Kiss lang naman ang hinihingi ko ah. Sumulyap ito sa kanya na may ngiting pilyo. Are you sure? Kiss lang talagang gusto mo? Gusto ko ng isang buong ikaw. Natawa naman ito. Hindi mo naman siguro ako kakainin ng buhay, no? Mali natin, ang tagal ko ring nagtiis eh. Mas lalo pa itong natawa. Itinaas nito magkahawak nilang kamay at hinalikan ng likod ng palad niya. Gagalingan ko. Seryosong sabi nito. Medyo kinabahan siya doon. Pagdating nila sa bahay ay agad siya nitong hinila papasok sa kwarto. Pareho silang sabik, puhaw at taga-alab ang kanilang mga katawan sa init ng bawat haplos. Tinupad ni Alejandro ang sinabi nitong gagalingan nito. Somehow, he was extra hot and wild than before.
Napuno ng halinghing ang kwarto at buong magdamag silang nasa bisig ng isa't isa. Kinabukasan, nang magising siya, ay pareho silang hubad. Yakap siya nito sa bewang habang mahimbing pa ring natutulog. God knows how much she missed that moment. Yung magising katabi ang mahal niya. Yung nakapaloob siya sa bisig nito. Yung wala siyang ibang iisipin kundi kung paano gagawing memorable ang bawat sandali ngayong magkasama na ulit sila. Ilang sandali pa ay nagising ito. Good morning! Agad niyang bati sa lalaki. Pumigpit ang yakap nito sa kanya at mabilis siyang dinampian ng halik sa labi. Good morning, sweetheart. Bati nito pabalik habang nakangiti ng malawak. Pumangon na tayo, anong oras na Sabi niya sabay sulyap sa orasan na nakasabit sa pader. Pero imbes na bumangon, ay mas lalo pa naging komportable ang lalaki sa kama. Tulog pa tayo, at mamaya maligo tayo sa dagat. Sabi nito sabay pikit ng mata. Napailing na lang siya at pumikit na rin. Medyo masakit pa rin ang ibabang bahagi ng katawan niya. Pareho silang pagod at puyat. Agad siyang pinamulahan ng mukha nang maalala niya ang dahilan. Ana and Alejandro spent their days making every moment memorable. Naligo sila sa dagat, nagpicnic, kumuha ng maraming litrato, sabay na pinanood ang pagsikat at paglubog ng araw, tumikim ng iba't ibang pagkain sa isla, at nag-explore ng bagong bagay. Somehow, ang supposed to be moving on vacation ay naging reconciliation vacation. Iba talaga kung kumilos ang Diyos. Ani Ana sa isip niya. Nang makabalik sila sa syudad, ay agad nilang hinarap ang kanyang mga magulang upang ipagtapat ang totoo. Matagal na silang naanal ni Alejandro, ngunit hindi pa yun alam ng kanilang pamilya. Ipinahayag din nila na infertile ang lalaki at na plano nilang muling magpakasal. At first, her parents were disappointed and mad. Pero kalaunan, natanggap din ng mga ito ang lahat. Pinatunayan ni Ana at Alejandro na mahal nila ang isa't isa at walang sino man ang makakapaglayo sa kanila. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, she's standing in front of a big door. Sa likod niyon ay naroon ang kanyang pamilya at ang lalaking mahal niya. Hindi niya inakala na magkakaroon sila ng pangalawang kasal. Handa ka na ba? Tanong ng papa niya. Nakakapit siya sa braso nito. Natawa naman siya. Of course I am. Pangalawang kasal ko na nga ito eh. Ay, ewan ko pa sa inyong dalawa. Nagpaanal tapos magpapakasal lang din ulit. Nagsasayang lang kayo ng pera. Napapailing na sabi ng kanyang ama. Natawa naman siya. The more the merrier, ika nga. Mali mo, may third wedding pa pala. Napakamot ang kanyang ama sa kalbo nitong ulo. Ay, bahala kayo. Tutal, mayaman naman ang asawa mo. Hanggat kaya niyang gastusan. Wala naman akong problema doon, anak. Ngumiti siya. Thank you po for accepting him for me. Ngumiti rin ito pabalik. Ano pa nga bang magagawa ko? Kahit tumutol pa ako, sa kanya ka pa rin naman babalik. Ilang taon na rin kayo nagsasama, hindi na para makailan pa kami ng mama mo. Napangiti siya. Hindi na siya nakasagot pa. She was fighting the urge to cry. Mahirap na, baka masira ang makeup niya. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto. Mula sa malayo ay natanaw niya si Alejandro. He was smiling with his eyes. Naluluha na siya, pero pinipigilan niya. Dahan-dahan sila naglakad papunta sa altar. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang palapit sila ng palapit sa lalaki. Nang makarating sila sa harap ni Alejandro, ay iniabot ang kanyang ama ang kamay niya sa lalaki. Saka nito marahang tinapik sa balikat si Alejandro. Alam ko na sabi ko na to sa'yo noon. Pero ingatan mo anak ko. Yan lang nag-iisa naming anak. Bilin ng kanyang ama sa lalaki. Maraming beses na tumango si Alejandro. Iingatan at mamahalin ko po siya, pangako. Tumango lang ang kanyang ama bilang tugon bago ito tumuloy sa upuan nito. Humarap na sa kanya si Alejandro at pareho silang natawa. Hindi nila alam kung bakit sila natatawa. Siguro ay dahil pareho silang sabik dahil magiging mag-asawa na ulit sila. Ang ganda mo. Uri nito sabay haplos sa kamay niya. Ngumiti siya at kinikilig. Ang gwapo mo. Ikaw ang pinakagwapo sa paningin ko. Balik niyan sagot. Sabay silang napahagik-hik bago humarap sa pari. Dearly beloved, we are gathered here today in the sight of God, and these witnesses to join this man and this woman in holy matrimony. Sinimulan na ng pari ang mahabang seremonya.
Nagsumpaan sila ng mga pangako, katapatan, pag-aalaga at pagmamahalang walang hanggan. Sa pagkakataong iyon ay buong puso nilang tinanggap ang mga pangakong iyon, na kahit anong pagsubok ang dumating, hindi nila iiwan ang isa't isa, na kahit anong problemang humadlang, ay mananatili silang magkasama at kakampi sa isa't isa. By the power vested in me, by the Church and by God, I now pronounce you husband and wife. What God has joined together, let no one separate. You may now kiss the bride. Huminga ng malalim si Alejandro bago maingat na itinaas na nakaharang na veil sa mukha niya. I love you, Habi. Nakangiting sabi niya. Dahan-dahan itong nilapit ang mukha sa kanya. I love you too, wife. Sagot ito bago siya ginawara ng mahaba, matagal, mainit, malalim at punong-puno ng pagmamahal na halik sa labi. Halos singalin siya na maglayo ang kanilang mukha. Ladies and gentlemen, it is my great honor to present to you Mr. and Mrs. Villafuerte. Muling nagpalakpakan ng mga tao, nagsigawan at nagkantsawan. Ang lahat ay masaya. Pero kung may pinakamasaya man, sila iyon ni Alejandro. Ang relasyong inakala nilang tapos na ay madudugtungan pa pala. Hinarap niya ang lalaki. Naiiyak siya ng sobra. Why are you crying? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Agad itong pinahira ng tutulo niya palang sana na luha. Wala lang. Sobrang saya ko. Akala ko talaga hindi ka babalik sa akin eh. Kapag talaga ikaw nakipaghiwalay ulit, wala nang third chance ha. Ngumiti ito na tila natutuwa sa itsura niya ngayon. Opo, hindi na kita iiwan. Sorry ulit. I love you. Alam mo, parang mas minahal kita ngayon. Kinikilig na natawa ang asawa niya. Paano ba yan? Parang mas mahal kita eh. Hindi, mas mahal kita, sobrang mahal. Giit niya. Fine. Sobrang mahal natin ang isa't isa. Nang matapos silang ikasal, ay bumili si Alejandro ng bagong bahay. Bagong alaala ang kanilang bubuuin, bagong pagkakataon, bagong simula. They were going to start over again. Hindi niya tinanggap ang offer na na-receive niya sa email. Bumalik siya sa kumpanya ng asawa para muling magtrabaho at para na rin kahit sa trabaho ay magkasama sila. At tulad ng napag-usapan, ay nag-alaga sila ng aso at pusa. Itinuring nila ang mga ito na para na ring mga anak nila. Minsan na silang sinubok ng problema at kung may isang bagay man silang natutunan, iyon ay walang iba kundi mas mahalin at tanggapin ng buo ang bawat isa. Hindi lahat ay nabibigyan ng biyayang magkaanak. Ayos lang yon. Dahil ang halaga ng isang relasyon ay hindi nasusukat sa pagiging magulang, kundi sa pagmamahal na kaya nilang ibahagi sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan nyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!